Dito sa ating pag-aaralan ngayong umaga ay sabi po, winners never quit. Remember, we do not quit as a Christian because we know that God is bigger than our problems. Dapat tayo na mga anak ng Diyos, kilala natin, di ba? That God is bigger than our problems. He is stronger than our adversary. Who is stronger than that? Meron ba? Meron ba kayong kilala na mas stronger, mas malakas, mas makapangyarihan pa sa Diyos na ating sinasapantayanan? And we have a God willing to fight for our battles. We won the battles because we have God on our side. Ganun ang paniniwala natin. We have won because my God is with me. No time to quit. We must always remember who God is. Siguro nakalimutan na ni Elijah yung ginawa ni Lord sa kanya. That is man. Madali siyang makalimot, di ba? At dahil sa pagkalimot niya, sa pagkakilala niya sa Diyos, then, anong nangyari? Natakot siya. Hindi siya nakafocus kay God. Hindi siya nakafocus kay God. Nakafocus siya doon sa threat na binigay ng babae sa kanya. When you are threatened, sabi nga, yung panta na yun, doon na-focus ang attention mo. But, no, we forgot this. Number one point is, always remember who God is. Sino ba ang Diyos mo? Ang Diyos mo ba ay mahinang Diyos? At hindi niya kaya yung babaeng ito na supilin? Wala bang magagawa ang Diyos mo? That is how Elijah forget about his God. Nakalimutan niya, meron siyang makapangyarihang Diyos. Merong Diyos na walang imposible sa kanya. Walang Diyos na mahirap sa kanya. Yun ang nakalimutan niya. Yun minsan ang nakakalimutan natin. Takot na takot tayo. We forgot about God, about His promises. Yung mga pangako ni Diyos, nakakalimutan natin. Kaya takot na takot tayo minsan. And that is, no, always palaging alalahanin mo kung sino ang Diyos na sinasampalatayahan. And you will never be afraid. My God is bigger, my God is stronger, then to whom I shall be afraid? Am I afraid of a man or a woman? No. Because the Lord is my helper. Si God ang helper ko, bakit ako matatakot? But this man, this prophet of God, Elijah, have forgotten who God is. Dapat tayo na mga mananampalataya bilang mga Kristiyano, dapat nating pakatandaan, itanim natin sa ating mga isipan, meron tayong Diyos na makapangyarihan. If God is for us, who is against us? Sabi ni Paul. Ganun din ang sabihin natin. No one, nothing can make me afraid of anything. Dapat ganun tayo. Always remember, sino ang Diyos natin ang lumikha ng langit at ng lupa? Then you have this small problem, then you are afraid. Takot ka na dahil dito lang sa isang babae na nagbabanta lang sa'yo, takot ka na. This is how we miss the flesh when he is not focused on God. Pagka hindi ka nakafocus, nakita niya ang banta sa kanya ni Jezebel. That's why natakot siya. They have told Jezebel all that Elijah had done, and now he had killed all the prophets with the sword. Nireport na. Nag-report na si Hari sa kanyang commander, no? Si Jezebel. Parang si Jezebel lagi ang nasusunod. Parang hindi siya yung hari. Then Jezebel, ito na, sent a messenger to Elijah saying, so may the gods do to me
and more also, if I do not make your life as the life of one of them by this time tomorrow. Patayin nawa ako ng Diyos, ng mga Diyos, sabi ni Jezebel. Kapag hindi ko ginawa, yan, ang ginawa mo sa aking mga propeta, by this time, tomorrow, sa ganitong oras, bukas na bukas din, mamamatay ka. Yun ang banta sa kanya, Elijah. Kaya natakot siya. Bukas, hindi ka na buhay, Elijah. Bukas, hindi mo na makikita ang araw. Yan ang banta sa kanya ni Jezebel. By this time, tomorrow is his last day. Natakot siya. That is Prophet Elijah. Minsan ganun tayo. But natatakot tayo sa banta ng isang tao. We forget. Then he was afraid, and he arose and ran for his life, and came to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. Ran for his life. Imagine that, 80 miles away, he ran for his life, and going to the southern part of Judah. Oh, paano ba kapagod, no? Yung ganun na lamang. Yung takot na inibabaw. So, hey, remember, God is in control of everything. Amen? Alalahanin natin, ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Hindi si Jezebel. We have our God, and now you are thinking that Jezebel is in power, that Jezebel is in control of your life, that he can do everything for your life, that he can kill you. Ganun ang isip niya. Ganun ang isip ni Elijah. So, God is like telling Elijah, why are you running away from Jezebel? Did I tell you to go to Beersheba? Alam niyo, sa lahat na pinupuntahan ni Elijah, God is telling him and or commanding him to go into that place. Meron sinasabi, punta ka doon, at pupunta si Elijah doon. You are under threat, but I am still in the throne and I am still in control. Ganun ang Diyos natin. Bakit sabi niya, bakit ikaw ay tumatakbo? Umiiwas kay Jezebel. Hindi mo ba alam? Ang sabi niya, I am still in the throne and I am in control of everything. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. So don't be afraid. Yun ang ibig niya sabihin. Huwag kang matakot anumang banta na dumating sa iyo. Because I am in control. You're my son. You are my child. We are God's children. And why we are afraid? Bakit tayo natatakot doon sa tao? To whom shall I be afraid? Kanino ako matakot? Matatakot ba tayo sa tao? Sa kapwa-tao natin? Hindi. Sabi lang yun, matakot ka sa Diyos. Yung tao, mapapatay ka niya, no? Man can kill you, but he cannot kill your soul and spirit. No, your body and spirit. I'm sorry. Naalala si Peter. Because Peter was not focused on the Lord. When he had seen the strong wind, natakot siya. And then, Peter began to sink. Yun ang nangyayari sa atin. Yun ang nagagawa ng takot sa buhay natin. But when he was focused on the Lord, Lord, let me walk on the water. Sabi niya, yes, sabi ng Panginoon, come! So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. He cried out, Lord, save me.
Buti na lang, nanalangin siya. Marunong siyang tumawag. Buti na lang si Lord maasahan. Kahit sa panahon nagsising si Peter, ay niligtas siya ng Panginoon. Kahit tayo niligtas ni Lord. But look at this. Peter was focused on the strong wind. Saan ka nakafocus ngayon? Pag wala kay Lord ang focus mo, sigurado matatakot ka. Dapat alalahanin natin, sino ang Diyos natin? No? Who God is. No? Always remember that God is in control. That the wind, the strong wind can do nothing to Peter if he is only focused on the Lord. Hindi sana sa lulubog eh. Look at Elijah. When he saw and heard the threat of Jezebel, he was afraid. Bakit? Nawala sa focus eh. Kaya kailangan tayo mga Kristiyano, we must not lose focus on the Lord. Dapat lagi tayong nakatingin sa Panginoon. So God told him, anong muna yung mga pangyayari? Bakit? Who God is? Sino ba ang Diyos? No? Ang sabi ng Lord kay Elijah, God told him to go to the brook of Cherith when there was drought in the land for 3.5 years. Kailan nyo? There is a command from God. Go to Cherith or to the brook of Cherith, and I will feed you there. Anong sabi sa 1 Kings 7, 2-5? Sino ba ang Diyos? Kaya ba siyang pakainin doon? Bakit pinadala sa doon, sa brook of Cherith? Anong nangyari? And the word of the Lord came to him, depart from here. Sabi niya kay Elijah, turn eastward and hide yourself by the brook of Cherith, which is east of Jordan. You shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. So he went and did according to the word of the Lord. He went and lived by the brook Cherith that is east of the Jordan. Tingnan natin. What God had told him, that God can feed him even there is a drought, even there is a famine in the land for 3.5 years, God is going to feed him. The miracles na ginawa ng Panginoon sa kanya, dinala niya doon sa batis ng Cherith. Ano sabi? Doon ay umiinom siya. Umiinom siya ng tubig. He went and lived by the brook of Cherith, and he commanded the ravens to feed you there. Imagine, yung mga uwak, yung mga nagdadala ng pagkain. Of course, ito mga uwak, kilala naman natin. Kumakain ng laman ng mga hayop. But this one, yung hindi karapat-dapat, yun ang kayang utusan ng Panginoon para magdala ng pagkain sa kanya. See? Yung mga uwak na hayop sa laman, sila pa ngayon ang nagdadala ng pagkain para sa kanya. See what the Lord has done for him. Who God is, kaya kang pakainin ni Lord. Kahit na merong drought, kahit na merong famine, kaya kanyang bigyan ng pagkain, siya yung gagawa ng paraan, hindi ka magugutom. Yun ang Diyos na kilala natin. Yun ang ginawa niya kay Elijah. Walang pagkain, makakakain ka. Walang tubig, makakainom ka. Yun ang gagawin ni Lord. See the Lord. The Lord's doing ang ginagawa ni Lord sa buhay ni Elijah na kaya rin naman niyang gawin sa buhay natin. He can do that also for us. If you will only focus on the Lord and remember who He is. Kung nakafocus ka, pero pag hindi ka nakafocus ka doon sa problema, sa threat ng kung sino man, then you will start sinking. Kagaya ni Pedro. Bakit? Iba yung focus mo. Dapat we are always focused on the Lord. Diba? Always remember, sino ba ang aking Diyos? Pababayaan ba ako ng Diyos na magutom? Pababayaan ba ng Diyos na wala akong mainom na tubig? Of course not. He has done that to Elijah. Ginawa na kay Diyos sa Elijah. Ipinakikilala o itinuturo sa atin ngayon na tayo ay magtiwala sa Diyos. Always remember that.
Hindi tayo, sabi niya, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Merong at darating na biyaya na darating sa atin. That is what happened to Elijah. Nagutom ba si Elijah nung merong tagutom? Hindi siya nagutom. Why? He has God. Amen? Meron sa Diyos, no, na sinasampalatayanan na kahit anong mangyari, hindi sa bibitaw. Then another one, commanded Elijah. See? Lahat ng lugar na pupuntahan ni Elijah, sinasabi ng Diyos. God commanded Elijah again to go to the widow of Sarephat to feed him. 1 Kings 17, 8, 9, and 14. Nung wala ng tubig, naubos na yung tubig, wala na rin nagbibigay ng pagkain sa kanya, meron ulit ibibigay si Lord. Pumunta ka sa lugar ng Sarephat, doon sa babaeng Yuda, ikaw ay kanyang pakakainin. Anong sabi? Then the word of the Lord came to him, arise, go to Sarephat, which belongs to Sidon or Sidon, and dwell there. Di ba, igagay ka ni Lord? Kung nasaan ikaw ay magpapatuloy na mabuhay. Behold, ayan, I have commanded a widow there to feed you. See? Even God speaks, no, to those people, to the widow, so that she's going to feed him. Para pakainin naman siya. Si Lord, kakausapin niya ang puso ng babae na pagka nakita niya yung propetang ito, yung huling pagkain niya, ibibigay pa niya sa propeta. See? Para sa lingkod ng Panginoon, no? Inakausap niya yung ibang tao upang ang kanyang lingkod hindi pabayaan. Amen? Ano makikita natin doon? God will provide food for Elijah. Even in difficult times, He will use people to feed you. Kaya naman itong widow na ito, he was also blessed by God. Imagine, yung huling hapunan niya, binigay niya sa lingkod ng Diyos. Then, blessings comes to her. A continuous blessing until the rain comes. Hindi siya nawalan ng pagkain, arena at saka langis hanggang sa umulan itong babaeng ito. See? Ano makikita natin dito? Sino mang tumutulong sa lingkod ng Diyos, siya hindi mawawalan. Nakita niyo? Those who are helping God's servant, hindi sila nawalan. Nakita niya yung pangangailangan ng propeta, binigyan niya yung pangangailangan. Kahit hindi ako kumain lang kayo. Ibibigay ko sa inyo, Prophet Elijah. See? Hindi man niya kilala. Kilala niyang propeta lang dahil sa kasuotan niya. Hindi naman niya alam na si propeta Elijah. So, what we are seeing, nakita natin yung pagkilos ng Diyos kay Elijah. Who God is, sino ba si Lord sa buhay natin? Kaya ba niya tayong bigyan ng pagkain? Kaya ba niya ng pagkain ng inumin kahit sa gitna ng kagutom o drought sa panahon yun? Kaya. Ipinakikita lang dito ni Lord. Ba't kita ba bahala? Merong Diyos who owns everything. Will He not provide you for your food? Siya na may-ari ng lahat ng bagay. Hindi ka ba niya kayang kainin? Kayang-kaya ni Lord yan. At kayang-kaya din tayo na supply ng Panginoon sa lahat ng kailangan natin, di ba? And God will supply all my needs according to His riches in glory through Christ Jesus. To those who love Him, to those who fear Him, kayang-kaya bigyan ng Panginoon ng pagkain niya. For thus says the Lord, the God of Israel, the jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty,
until the day that the Lord sends rains upon the earth. Di maubusan ng arena ang iyong lalagyan. Di maubusan lang ng is ang lalagyan kapagkat si Lord. That is the miracle. We have a miraculous God. Merong Diyos tayo na gumagawa ng milagro. Bakit ka malulungkot? Bakit ka matatakot ngayon? Nakalimutan kasi ni Elijah eh. Ang daling makalimot ni Elijah kung sino si Lord. Minsan ganun din naman tayo, di ba? Ngayon, tuwang-tuwa tayo, gagala tayo because we have everything in life. Pero kapag wala na tayong makain, wala na tayong supply, then we forgot about Him. Nalilimutan natin ang Diyos na kaya niyang ibigay yung lahat ng pangangailangan natin. And this what happened to Elijah. Merong supply, nakalimot kay Lord. Takot na takot ngayon. So, number 3, God commanded Elijah to show himself to King Ahab. See what the Lord has done. Wala siyang takot na pumunta kay Haring Ahab and challenge the 450 prophets of Baal. And he was not afraid. Hindi man lang matakot. Imagine that. Those were 850 prophets. The 400 prophets of Asherah. Walang takot, tinarap niya. Imagine, yung pagka-inutos ng Diyos, wala siyang takot. Anong sabi? After many days, the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, Go yourself to Ahab, and I will send rain upon the earth. Ayun, magpapaulan na ako. Pumunta ka na doon kay Haring Ahab. He was focused on what the Lord's command. Focus yan. Laging nakafocus sa command. Pumunta ka doon sa hari. Pumunta ka doon sa palaso. Sabihin mo kay Ahab, magpapaulan na ako. Sabi ni Elijah. So Elijah went to show himself to Ahab. Now the famine was severe in Samaria. Ang tindi nung panahon na yun. Kasi walang ulan, no crops to harvest, wala na silang makain. So talagang severe na. Meron na tinatawag na talagang taggutom na noong mga panahon na yon. Pero si Elijah walang takot na pumunta. Kasi hinahanap to si Ahab eh. Ay, hinahanap siya ni Jezebel. Kasi lahat pinapapatay. So then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering and the wood and the stones and the dust and lick up the water that was in the trench. So nagkaroon ng paligsahan. Kung sino man ang sabi na ang kanyang handog ay susunugin ng Diyos, kung magpapaulan ng apoy mula doon sa langit, ay siyang tunay na Diyos. Merong tunay na Diyos. Na ang inyong mga Diyos ay hindi totoo pag walang ulan o pag walang apoy na dumapo sa inyong handog. Nakalimutan na naman ni Elijah ito. Na kung kailan lang yung apoy ng Diyos ay pumunta doon sa kanyang handog at nasunog ang kanyang handog. Imagine that, fire from heaven ay dumapo doon sa kanyang handog, but never on the offerings and sacrifices of the prophets of Baal. Walang Diyos na dumating. Walang Diyos na tumugon sa kanilang panalangin. Remember that God is an answering God. Nakita ni Elijah yung pagbaba ng apoy mula doon sa kalangitan at sinunog ang kanyang handog. Ngayon, bakit siya natatakot ngayon? Nakalimutan niya. He was not focused on the Lord. So, ganun din naman si David. David did not lose focus on the Lord. Napansin ninyo? Si David ay hindi nawawala yung focus niya kahit nasa anumang kalaban niya. Kahit mga hayop, mga leon, mga oso na sinasalakay siya'y naka-focus doon sa pangako ng Panginoon. Si Elijah nakalimot eh. Si David, lagi niyang naalala kung paano siya iniligtas ng Diyos. Dapat ganoon din tayo. Alalahanan natin noong mga panahon meron tayong mabigat na problema. Si Lord ang nag-solve yan.
Si David, hindi niya nakakalimutan yan eh. Noong panahon na siya nag-aalaga ng tupa, siya ay tinutulungan ng Diyos upang patayin ang mga oso at mga leon na kumakain sa kanyang mga alaga. Ano sabi niya? David was not afraid of Goliath because he remembers God's deliverance in the killing of bears and lions. 1 Samuel 17:37. Lagi natin alalahanin yung mga tagumpay na ginawa sa atin ng Diyos. Nakalimot na ba tayo? Nung mga panahon tayo walang-wala, nung mga panahon meron tayong mabigat na problema, and we pray unto God, and God answers our prayer, and during those days, we are crying, Lord, salamat po! No? Umiiyak pa tayo pagka nagte-testimony tayo. Umiiyak tayo kung paano tayo tinulungan ng Diyos noong mga panahon yun. But now, where are we now? Nasaan na tayo ngayon? But David did not forget God's deliverance. Dapat ganun tayo. Tayo maging kamukha ni David. Hindi natin makalimutan ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Magmula nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Huwag kalilimutan. Dapat lagi tayo nakafocus kay Lord. So, in 1 Samuel 17:37, it says, and David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine. Amen. Dapat ganun din laging statement natin, di ba? The Lord who have delivered me from that big problem of mine will also deliver me from this giant problem. Kaya ni Lord dyan. Kaya sabi nga ni Saul, go. The Lord be with you. Kasama mo si Lord. Kaya si Saul, conforme na rin. Sige, sabi niya, kasama mo si Lord. Sige, harapin mo si Goliath. Naniniwala si King Saul na magtatagumpay si David. Go! Sabi niya dito. So, point number two. Continually refresh ourselves by being close to God. Di ba pagka tayo ay pagod? We want refreshment. We are tired. Hindi man nagalit si Lord sa kanya. Sabi po ng point number 2 natin, continually refresh by being close to God. Ano ginawa ni Lord? Pinakain sa ni Lord. Kulang lang sa pagkain. Kuminsan, no? Gutom lang si Elijah. Pagod lang si Elijah. Ano ibig sabihin nito? Refresh by being close to God. Usapin mo naman si Lord. Si Lord pakakainin ka niya. Si Lord palalakasin ka niya. Si Lord bibigyan ka ng ginhawa. Amen. That is our God. Hindi siya galit kay Elijah. Our God is so compassionate. No? Even tayo ay merong mga shortcomings. Even when we fail, God, we have a compassionate God. Imagine, instead na magalit siya kay Elijah, pinakain niya si Elijah. Anong nangyari? The enemy's trick is to make us resentful. Yan ang ginawa niya kay Elijah. Elijah was so resentful that he ran away and quit. Whenever someone gets angry, he commits many wrong decisions. Di ba gano'n naman tayo? Paggalit, no? Pagtakot, no? We commit many wrong decisions. So, ano kailangan? We need to refresh ourselves. We need to go back to the Lord. We need the food of the Lord, no? The food that we need, the spiritual food.
And we need to communion with God. We have, no, we will still, sabi na ay, have an intimate relationship with God. Lumapit ka lalo sa Kanya. Makipag-close ka kay God. And then, we will be refreshed. Ay magiginawan. Pag hindi tayo lumapit kay Lord, pag si Lord hindi na tayo pinakain ni Lord, lalo tayong hindi magiging maganda yung kalagayan natin. But the Lord knows what He is going to do sa buhay natin. Alam ni Lord na ginagawa niya for Elijah. So, but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree. And he asked that he might die, saying, "It is enough now, O Lord. Take away my life, for I am no better than my fathers." Pagka ang tao, natatakot na. Pagka yung tao ay hindi siya nakafocus kay Lord, gusto na niya mamatay. Lord, nagawa ko ng lahat ng bagay. No? Take away my life. I am no better than my fathers. Ibig sabihin doon ay, hindi na niya. Gusto niya mamatay at ayaw niya nang ibigay sa kamay ng Diyos ang kanyang buhay. Lord, take away my life. Ganun ba? Yung ating sasabihin din naman kapag mayroong mga bagay na dumarating sa buhay natin, Lord, kunin mo na ako. Ayoko na ito. Hindi ko na kaya yung problema ko. Ganon si Elijah. That's why it is always good for us to be refreshed. No? Kinakailangan ma-refresh tayo. Kinakailangan ay lalo tayong lumapit sa Diyos. Lalo natin pagtiwalaan ng Diyos. Ito parang, Lord, hindi ko na, ayaw ko na ilagay sa kamay mo ang buhay ko. Take away my life. Ganun ang ibig sabihin. Ganun ang sinabi ni Elijah. And he lay down and slept under a broom tree, and behold, an angel touched him and said to him, "Arise and eat." And he looked, and behold, there was at his head a cake baked on hot stones, and a jar of water. And he ate and drank and lay down again. Nakita niyo kabutihan ni Lord? Tinapay na mainit pa yung niyanda ni Lord para sa kanya. Pagkatapos binigyan pa siya ng a jar of water. Hindi ba napakabuti ng Diyos sa buhay natin? Sa panahon na nangihina tayo, sa panahon na this man was depressed, si Lord nandyan siya upang tumulong, upang palakasin, upang ang kanyang iningkod ay ma-refresh na muli. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Alam mo, dapat mamamatay ka na, pero si Lord, binuhay ka pa. Ibibigay niya yung kailangan mo upang ikaw ay mabuhay na muli. Upang ikaw ay lumakas sa iyong kalagayan. Then, pinakain na, natulog muli. Tingnan niyo, natulog muli si Elijah. Pagkatapos na busugin ni Lord, ayaw pa rin bumangon. And the angel of the Lord came again a second time and touched him and said, "Arise and eat, for the journey is too great for you." Para sinasabi ni Lord, kumain ka. Pagkatapos, sabi ng Panginoon, dahil meron ka pang misyon, hindi pa tapos ang misyon mo. Your mission is not yet finished. Rise, for the journey is too great for you. Dahil papupuntahin siya ni Lord, go to the Mount Horeb or Mount Sinai. Maglakbay ka, sabi niya. And once a person have eaten and full, he will be refreshed and begin to think cleverly. Nakita niyo? Pag si Lord, nakita niya gutom ka, anong gagawin niya? Pakakainin ka. Dapat kumain tayo, especially the spiritual food. Anong sabi sa John 6:35? Ang sabi ni Jesus, Jesus said to them,
Kaya dapat kumain po tayo ng spiritual food. I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Is the bread of life. Pag wala si Jesus sa buhay mo, mahina ka. Hindi ka lalakas. We need Jesus now to be strengthened. We need Jesus to be refreshed. Kapag hindi, sabi niya, ay ito, no? Yung lahat ng kumakain ng tinapay ng buhay, hindi sila magugutom at hindi sila maugaw. Even, sabi niya, if you have Jesus now, then you have eaten, then you are full, and then you are ready. You are refreshed. Kapatid, it's time to eat the bread of life. We need His words for us to strengthen us. Kapatid, kung wala pa si Jesus sa buhay mo, you are still weak spiritually. Walang lakas ang iyong buhay spiritually. Kaya nga sinasabi ni Lord, diretsahan na. Ako ang tinapay ng buhay. Kung wala ang tinapay ng buhay sa inyo, kayo'y mauuhaw at kayo ay magugutom. So, continually be refreshed by being close to God. Andiyan ang kanyang mga salita. Ating gulayin upang palakasin tayo. Andiyan, yung tayo ay we will pray, read and pray. Meditate. Ask for His presence to guide us. Kailangan natin ang presensya ng kanyang Espiritu Santo. And He said, I have been very jealous for the Lord, the God of hosts, for the people of Israel, have forsaken your covenant, thrown down your altars, and killed your prophets with the sword. And I only am left, and they seek my life to take it away. Panginoon, ako lang naman ang gumagawa ng ganito. I am very jealous. Meron siyang zeal, pagpupursige, pagpupunyagi na gawin ang kalooban ng Panginoon. Pero paano naman, nag-iisa na lang ako, Lord. Yung mga lingkod mo, sabi niya, sila ay tumalikod na sa inyong kasunduan. Kanilang winasak ang kanilang mga altar at pinatay nila ang iyong mga propeta. I am the only one left, Lord. Minsan kaya naghihina tayo kasi ako na lang kasi nagtatrabaho eh. Ako na lang kasi ang kumikilos. Lord, wala nang ibang kumikilos. Lord, iniwan na ako. Malungkot si Elijah. Where are those my fellow prophets? Nasaan na sila? Tumalikod na sila. Alam niyo ba si Lord? Sinasabi niya sa akin, hindi ka nag-iisa. At ngayon ang sabi niya, I have reserved 7,000 prophets. Ang ibig sabihin ni Lord, kung hindi kikilos yung mga kapwa mo propeta, meron akong nilaan para kikilos makakasama mo. Yun ang sabi ni Lord. Kaya sa ating gawain, hindi ka nag-iisa. Merong nilalaan si Lord. Merong nakareserva dyan para kay Lord. Na kung mawala ka man, ay meron kang kapalit. Merong ipapalit sa iyo si Lord. Anong sabi? So to eat is to have intimacy with God. And intimacy will produce refreshment. Amen? Habang kasalo mo si Lord, then it will produce refreshment. Magiginhawa ka. Ikaw ay lalakas ng muli. Ikaw ay bibigyan lakas ng Panginoon. No, we will be refreshed. And sometimes we're too busy with our ministry, but not busy with the Lord. And this will make us far away from God. Minsan kasi puro na lang ministry. No? Have time for the Lord. To commune with Him. Amen? Kung busy ka sa ministry mo, we have to find ourselves busy also talking and communing to God. Kasi busy lang sa ministry.
gawain ng Panginoon. Pero hindi siya busy sa pakikipag-usap kay Lord, sa pakikipag-meet kay Lord. Wala siyang panahon doon. O kung meron man, kaunting panahon lang. The Lord wants fellowship with us. You and the Lord alone. Gusto niya mag-usap ko. To know more His will for us. Our last point. Immediately, upon being refreshed, return to our ministry. Si Elijah, yoko na Lord, tapos na ako. Nagampan ako na lahat yan. Wala na akong gagawin, Lord. Ako na lang mag-isa eh. Yun na. Immediately return to our ministry, to the task given to us. Pagkatapos mong ma-refresh, at yun ang ginawa ni Lord kay Prophet Elijah. There he came to a cave and lodged in it. And behold, the word of the Lord came to him and he said, "What are you doing here, Elijah?" Si Elijah ayaw ng kumilos. Ayaw niya ng gampanan ng kanyang pagiging propeta. Ayaw na niyang maging mensahero ng Diyos. Minsan ganun tayo. Ayaw na natin gampanan yung role natin na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya si Lord ang umusap sa atin yan, "What are you doing here? Anong ginagawa mo ngayon? Ikaw ay bumangon, ikaw ay kumilos." Yun ang gusto mangyari ni Lord sa atin. Don't stay on the cave. Yun ang sinasabi ng Diyos sa kanya. Don't stay there, Elijah. I have something for you. What are you doing here? And he said, "Go out and stand on the mount before the Lord." Meron kang vision. Meron akong pagagawa sa iyo. Pumunta ka doon sa bundok ng Sinai. Kakausapin kita doon. Stand before the Lord. Yun ang ginagawa ni Lord sa atin. No? And the Lord said to him, "Go, return to your way to the wilderness of Damascus. And when you arrive, you shall anoint Hazael to be the king over Syria. And Jehu, the son of Nimshi, you shall anoint to be king over Israel. And Elisha, the son of Shaphat of Abel Meholah, you shall anoint to be the prophet in your place." Ito yung gagawin pa. Anoint mo yung mga tao sinasabi ko sa iyo. Anoint mo si Hazael, anoint mo si Jehu, at anoint mo si Elisha na siyang papalit sa iyo. You know what? Elijah lived, no? For 10 years more after asking God, "Take my life." Dami pa niya ginawa. Kung kinuha na siya ni Lord, hindi siya makakaranas ng milagro na sa tanang buhay niya hindi niya naranasan. Di ba? The miracle that happened to him, kung kinuha na siya ni Lord ng panahon yun, pero hindi ginawa ni Lord eh. Immediately, he returned to the ministry. At doon, nangyari yung pinakamagandang bahay sa kanya. So the enemy wants us to retreat, and retreat is an absolute defeat, and in quitting, it implies lack of faith. Pagka nag-quit ka, sabihin, lack of faith. Quitters, lack of faith. There is no victory. Quitters, they are losers. He will never see the miracle of God once He will not return. Hindi niya makikita yung milagro ng Diyos kung hindi siya bumalik sa kanyang ministry. Hindi niya alam yun. What will happen to him? Elijah's life was not in the hands of Jezebel, but on the hands of God. Because Jezebel has no capability to kill Elijah until Elijah was raptured. Amen? Kung sumuko si Elijah, kung kinuha siya ni Lord, siya ba ay mararapture? Hindi niya mararanasan. Pero dahil sumunod siya sa Diyos,
si Elijah ay nakaranas ng milagro ng Diyos. Gayon din naman ang bawat isa sa atin. Kung tayo ay magpapatuloy at tayo magbuhay pagdating ng Panginoon, same will happen to us. Hindi natin mararanasan ang kamatayan. Elijah never died. He was raptured. He was taken alive. Anong sabi? 2 Kings 2:11. And as they still went as they still went on and talked, behold, the chariots of fire and the horses of fire separated the two of them. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. Amen. Di ba? Kung namatay siya, kung kinuha siya ni Lord, hindi na narasan yung rapture. Hindi siya nakatikim ng kamatayan. Amen? Di ba yun din ang prayer natin? Lord, sana pag nag-rapture, buhay pa ako. Amen? Is that not our prayer? The Lord, is it possible for us to be still alive when you return? When you came down, when you will come down from heaven? Di ba? Sana Lord, kasama pa ako. Yun ang wish natin, di ba? Minsan. But Elijah, have experienced the rapture of the Lord. He did not taste death. Hindi siya namatay. See? Kung kinuha siya ni Lord, nakaranas ba siya ng rapture? Hindi. So our conclusion, remember that for every mountaintop experience, we must go into the valley. Amen? Merong valley dyan. Ano yung valley na yun? The valley of the shadow of death. Daraan tayo sa mga bagay na yan. Yung mga kahirapan na yan. The valley of the shadow of death. But David said in Psalms 23, yeah, though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. See? Ako'y pinapalo ni Lord, sabi niya, ng kanyang tungkol. At siya naman ay nagiging comfort sa akin. Tinuturuan ako ni Lord. Si Lord, hanggang ngayon tinuturuan niya tayo. His rod and staff, they comfort us. But those who wait, they who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. No time to quit. Why? Because the Lord will renew our strength. Amen? So, we will run and not be weary, and we shall walk and not faint. Hindi tayo manghihina hanggang si Lord. Yung mga naghihintay kay Lord, those who hope and wait for the Lord, palalakasin sila ni Lord. Kaya kapatid, huwag kang panghinaan ng loob. Palalakasin ka ni Lord. Amen. It's no time to quit. Abraham did not quit. Moses did not quit. Daniel had not quit. Ezekiel has not quit. Nehemiah has not quit. And our own Lord Jesus never gave up. Amen. He never gave up. Until, up to the cross. Hanggang sa cross, hindi nag-give up si Lord. So, ganun din naman tayo. We will never give up. We will not say to the Lord, Lord, take my life. Huwag natin sabihin yun. Walang tayong pananampalataya. Si Lord, pinakita niya, He never gave up